Hello guys, magandang gabi sa inyo lahat. Ito si Mike Padua at nandito ulit tayo sa ating weather analysis. Ngayong araw po na ito ng Martes hanggang Huwebes, Disyembre 12 hanggang 14, 2023. At ito ang ating Tagalog version. At medyo masamang pakiramdam natin ngayon. Meron tayong heavy coughs and colds. Hindi lang halata dahil ine-edit po natin ito in between kapag masakit pong lalamunan natin. Wala naman po tayong flu o fever. Normal naman po ang temperature natin. Siguro ito talaga panahon ng influenza, mga virus, sipon. At hindi lamang tayo, may mga iba pa rin nating kababayan na nagkakaroon din ng sakit sa panahon na ito. So get well soon din mga kababayan. At pasensya na po sa ating Tagalog version. But kahit anong mangyari, magbibigay pa rin tayo ng updates. Dahil po meron tayong binabantayan ng LPA. At may slightly good news po dun sa LPA. Dahil po kaninang umaga, ay pinapakita ng mga computer models na mukhang magiging TD, okay? Majority. But sa latest now ay mukhang humihina po dahil po lumalakas po ang upper level winds. Hindi po conducive ang environmental factors po sa may east of the Mindanao. Yung oceanic heat content ay hindi masyadong mainit. So yan po ang makakatulong para hindi po mag-develop itong tropical low LP91W, but still babantayin po natin ito closely dahil maraming surprises po mga panahon dahil na panahon ng climate change. Maraming mga surprises po ginagawa itong mga weather system na ito. Minsan hindi na forecast yan ng mga models, kaya babantayin po natin ito closely. At ito pong ating Tagalog version ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at gusto ko pong pasalamatan ang ating partners, ang Naga College Foundation, ang Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands, Avenue Plaza Hotel, ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by our Honorable kagalang-galang na Mayor Nelson Ligacion at ang ating kagalang-galang na Congressman Gabby Bordado ng ikatlong distrito ng Camarines Sur. At gusto ko rin i-promote ang Komunidad Climate Action Center, yung mga LGUs at companies na gusto magkaroon ng sarili ng Climate Action Center para advance po sila sa early warning alerts para sa mga komunidad nila. Ay puntahan lang po ninyo ang ating website typhoon2000.ph at i-click ang banner ng komunidad para makita ninyo ang Google form, i-fill up. Upon submitting, si Representative Aaron Cabasal ng komunidad ay magkakontak po sa inyo para i-discuss further itong Climate Action Center ng komunidad. Subscription-based po ito annually. So kung gusto niyo magkaroon ng sarili ninyong state-of-the-art high-tech na Climate Action Center, puntahan po ninyo ang komunidad. Okay? So, recommended po natin yan. Now, umpisa natin ang update. Latest GovSat. Ito yung kaninang umaga natin ginawa. Ito po na yun si 91W. At mukhang medyo na disorganized po siya dito. Nandito na siya sa may baba ng kaulapan. At yung near equatorial trough na kung saan siya naka-embed ay nagbibigay po ng mga ulan at thunderstorms sa offshore islands ng Bangsamoro Autonomous Administrative Region, okay, ng Mindanao. At kagaya nito, ito yung sinabi natin na mukhang magde-develop at sa latest na yon ay mukhang baka LPA na lamang po siya. So kahit na hindi po siya maging tropical depression, magbibigay po ito ng mga ulan sa mga farmers, much needed po ito dahil po sa El Nino. But sa mga flood-prone areas, landslide-prone areas, medyo mess po ito sa kanila. So, mag-pray po tayo na sana hindi po masyadong malakas at mag-ingat po at take all necessary precautions sa mga kababayan po natin sa Mindanao at also yung ibang portions po ng Visayas dahil magbibigay po ito ng ulan simula late Sunday hanggang whole day Monday and pwede umabot ng early morning ng Tuesday at yung remnants niya ay dito rin po sa Palawan magbibigay ng ulan. Dito sa Luzon may bagong surge ng amihan na sasabay po sa pagdaan dito ng LPA. Magbibigay ng mga pabugso-bugsong maninipis na ulan dito po sa silangang bahagi po ng Bicol, Luzon. Pwede rin umabot po sa inland areas ng Bicol like Naga, Iriga. So mag-ingat po tayo sa possibility ng mga ulan na yung weekend hanggang Tuesday. Okay? At sa ngayon, ang currently nakanasan po nating hangin ay nag-shift na naman tayo mula sa northeast, naging easterlies na po tayo. At magbibigay ng mga showers dito sa Cagayan Valley, Calabarzon, Metro Manila, Bicol.
So, padaan-daan lang po yan. Not flood threatening. Wala pong flood threatening yan. So, ang risk of flooding and landslides is low. And sa ating fast animation, so yan po ang sirkulasyon. Hindi pa siya masyadong fully organized. Si 91W. Sa zoom in Southern animation naman sa Pilipinas, kitang-kita po natin itong mga mid to low level clouds ng easterlies. Apektado po ang eastern sections ng Luzon, Calabarzon, NCR, Bicol Region, Mindoro, Marinduque, at Eastern Visayas. At dito naman po sa ating wind forecast mula sa European model at American model, ay nakita po natin dito. Ito na po yung LPA. Sa Friday, lalaot po siya sa Palau. Saturday afternoon, papasok po siya ng PAR. But medyo naging elongated na po itong LPA. A sign na humihina na po siya. Dahil nandito po sa area na ito, nagkakaroon po dito ng tinatawag nating lower oceanic heat content. Okay? Then Sunday, lapit na po siya sa may coastal waters ng Davao Oriental. Ito na po yung amihan. And then Monday morning, yan na po, tatawid po dito sa may southern coastal waters ng Davao region. And by Monday evening, wala na po siya. Magiging parte na naman ng trough at nandyan pa rin yung amihan sa may taas na parte ng ating bansa. And Tuesday, halos wala na po siya. Now, yung American model, ganun din pinapakita. Although, medyo malakas ng bagya, kaya pagdating ng Sunday, magiging tropical depression pa daw siya before making landfall over Caraga, Dinagat, Siargao Islands. But mukhang malulusaw ka agad bilang isang LPA. So, baka LPA na rin ito. Depende po yan pag malapit na po. Dahil rapid ang pag-weekend niya. So, kaya sa Tuesday, wala na po siya halos. Pero yung amihan nandyan po. So, based sa dalawang models, yung American model, ay dito po siya dadaan. Kaya malulusaw po siya dito. While yung European model ay dito po siya. Gaganyan na lamang po siya dito. So, kung kukunin natin ang consensus o agreement ng lahat ng computer models, ang pinapakita po na possible na pwedeng daanan niya ay ang Mindanao. Okay? So, yan po ang posibleng dadaanan niya. Kaya sa ulan, tingnan natin yung sa ulan, nakikita po natin dito, gagamitin natin yung European model, mas accurate po yan sa rainfall forecast. Although may pagbabago pa rin yan in the next few days, but 3 days to go, medyo mataas na bagya ang probability. So, linggo, papaulan na yan sa Mindanao, lalo na po ang Monday. So, buong ako ng Monday, iba-ibang parte ng Mindanao, yung mga ulan, at dito rin po sa may Southern Visayas, may maulan pong magaganap. Okay? At dito rin po sa may Northern Quezon, Eastern sections po ng Isabela, Cagayan, Aurora, mayroon possibility ng shear line. Okay, so yan po ang mangyayari po sa pagdaan nitong LPA sa Mindanao. Then Tuesday to Wednesday, ito naman pong area ng Palawan. Southern Palawan lamang po. At mukhang may slight shear line din dito sa may Bicol sa 19 o 20. Okay, papaulan. Dadaan lamang po yan. But, sa darating pong bago magpasko, December 21 to 23, may panibagong surge po ng amihan na mas malakas po. Pareho po pinapakita ng dalawang computer models. So, ito po ang European model. Yan po ang American model. Sa December 20 po yan. 21. Bababa po sa buong Luzon. European model, same din po. At sa 22, yan na po, affecting din ang Kabikulan ng malakas na hangin up to 60 kph. Pag nasa dagat po kayo, pwedeng umabot ng 70. American model, same din. Then sa Sabado, yan, tuloy-tuloy po sa American model at gayon din po ang European model. And then sa 21, pag switch natin using the akit muna natin dito. The rain forecast sa 22, ayan po ang surge ng so sa 21 and 22,
based on the European model, ayan po ang shear line. So, magkakaroon po tayo ng mga ulan dito sa Kabikulan. So, mag-ingat po tayo sa mga low-lying areas. Medyo malalakas naman po yan. At mukhang isang araw lang siya o isang araw at kalahati. Kasi po sa 23, medyo pahina ng shear line. So, mga 2 araw lamang po yan. Let's hope na isang araw lamang. So, yan po ang magiging forecast. So, i-update natin yan kung may pagbabago, okay? Sa rain forecast kasi malayo pa po yan. 10 days to go. So, marami pang pwedeng pagbabago. So, yan po ang ating rain forecast. Sa rainfall accumulation forecast naman for the next 3 days hanggang Sabado, yan po, kinakita po natin dito yung mga ulan ng amihan. Dahil po sa papalapit na LPA na mag-enhance po niyan. At dito rin po sa may eastern section ng Caraga, Davao Region, may mga ulan dahil sa LPA 91W. Kung iabot po natin hanggang Monday, covered po ang Mindanao ng mga ulan, yung 91W. Dito naman po yung amihan. Okay, so magkakaroon na naman tayo ng wet weather after ilang weeks, almost 2 weeks or 3 weeks of dry weather po sa ating bansa. At pagdating sa wave forecast naman po, ito po ang napakita. So, na yon may 3 meters tayong wave height, 3 metros. So, medyo delikado po yan sa maliit na sakyang pandagat. So, tuloy-tuloy po yan. Although sa Sabado, ihina ng bagya, balik sa 2 meters. But sa Sunday, kinakita po natin pagbaba na naman ng surge ng mga alon dahil po sa amihan. So, pwedeng umabot po yan ng 4 to 5 meters ang taas. So, delikado po yan sa mga maliliit na sakyang pangdagat. So, please take all necessary precautions. Huwag mo nang lumabas, pumalaot, para mangisda, okay? Dahil po, medyo malalaki ang alon. Then, sa December 19 hanggang December 20, hina naman po yung alon. But December 21, ayan naman po ang bagong surge ng amihan. Kaya makita niyo yung alon, umaabot hanggang 6 meters. 5 to 6 meters, ilan ito? Now, 4 meters to 5 meters. So, 4 to 5 meters. So, medyo delikado yan sa mga maliit na sakyang pangdagat. So, may mga back-to-back amihan kasi tayo na nakakating. So, cooler weather are back. So, kailangan natin magsuot na ng mga jackets at sweaters dahil nandiyan na po ang amihan. Now, punta naman natin ang Global Tropics Hazard Outlook ng Climate Prediction Center. Valid for the next 2 to 3 weeks. So, ang week 3 ay medyo highly uncertain. So, sa week 2, valid December 20, December 20 to 26, hanggang Pasko. Kakaroon po tayo ng above average rainfall sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Pero, light rains lamang po yan. Okay? And then, December 27, sa week 3, hanggang January 2, ay magiging more than 50% of below average rainfall. Ito naman po, sa week 2, more than 50% of above average rainfall. So, ganyan po ang pinapakita ng ating klima sa susunod na 2 hanggang 3 linggo. So, at least, walang pinapakita dito ng tropical cyclone development. Let's hope na hindi na mag-develop yan si 91W para mabit natin ang record o new record na lowest tropical cyclone formation since 1945 na 10 lamang. Okay? Again, kikita ulit tayo ng weekend. Ito si Mike Padawan, papaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #WeatherWiser, #TyphoonWiser. At maraming salamat po sa pagpunod nyo sa aking channel. God bless po sa inyo lahat.